So this presentation is about MS Excel lecture guide, and there are selected guide that choose by Ma'am Karen. So there are 25 guide, and first is let's read the instruction. So encode information of employees, at least 15 employees, following the information for be filled in. So ito yung data, 15 employees. And first is encode number 1 to 15 on column using autofill series. So first is maglagay ka ng number ng 1 and 2 sa dalawang column, ini-highlight mo yung dalawang column. So may maliit na square, tapos i-hold mo, tapos i-drag down mo lang. Ayun, lalabas na. So next is format the hiding column, fill the color, and bulb the text. So fill the color. So itong name na to, lagyan natin ng color. So blue. So i-bulb the text. Next is alignment of column, heading orientation, angle counterclockwise. So for example, dito sa work of days, counterclockwise natin. Ito orientation, angle counterclockwise. Ganyan yung mangyari. Next is, wait lang. Next is alignment of column, hiding orientation, horizontal. Horizontal is straight line. So punta tayo sa orientation, so hanapin natin yung horizontal, and so di ba walang horizontal o straight line. So punta tayo dito sa format cell alignment, and tayo yung gagawa ng horizontal. So ikaw na mag-decide kung anong angle ang gusto mo. So ang horizontal is straight line, ayun. So babalik lang siya sa dati. Next is show how to merge in unmerged cell command. So, merge. So, for example, maglagay tayo dito ng employee or first. So, i-merge natin. So, ganito ang pag-merge. Ha-highlight mo yung row hanggang column E, tapos merge. Ayusin natin. Ganyan ang pag-merge. So, kung i-unmerge natin is highlight mo lang yung gi-merge mo. Tapos, pinutin mo lang tong merge. Tapos, babalik siya sa dati. Next is show how to use wrap text and command. So, ang wrap text, for example, dito sa employee. So, medyo natin, i-adjust natin konti. So, di ba, hindi kasya. So, ang purpose ng wrap text is para makita yung buong text. Ganito. So, ayun, employee names. So, next naman is format amount, put peso sign, increase and decrease decimal points. So, for example, dito sa salary, so maglagay tayo ng peso sign. So, dito banda sa Japan, ano tawag nito? Number format. So, currency, ayun, nalagyan ng peso sign. Ito is, dito banda is decrease decimal place. Ayun, nabawasan. Tapos dito banda is increase decimal place. Next is, ano banda? Insert column row and delete column row using the mouse. So, insert the column row. So, first is column, highlight, tapos right click, insert column. Ayun, naka-insert. Tapos, kung i-delete naman is right click. Yung column na ginawa mo is i-highlight mo, tapos right click, tapos delete. Ganon din sa row. Highlight the row, right click, insert. Ayun, naka-insert. Tapos, highlight mo yung row na walang data. Tapos, right click. Tapos, delete. Next is insert column row and delete column row using the shortcut key. So, ang shortcut key is i-highlight mo yung column. Tapos,
Control Shift plus. Ayun. Wait lang, ano nangyari ito? Control Shift plus. Control Shift plus. So, basta ganun. Tapos, next naman is kung i-delete natin is Control Delete. Tapos, ganun din sa row. Control Shift Flash. Tapos, Control pag i-delete. Next is hide in and hide column row. So, for example, dito naman sa i-hide natin, dito tayo sa column, i-highlight lang, tapos right click, hide. Ayun, naka-hide na yung salary. Kung gusto natin i-unhide is i-select mo lang tong dalawang row between sa dalawa na na-hide yung salary. So, tapos unhide. Ganun din ka ganun. So, for example, dito sa row, i-hide natin si Yuri. Hide. So, biglang na-hide. So, between the Yuri, so may Gragas and Pantaleon. So, i-select natin yung dalawa. Tapos, right-click, unhide. Next is, saan ako banda? Change the column with the row in height. So, it means ang column is lagyan natin ng size. For example, dito. Ito, i-highlight natin itong 6 na column. Tapos, format. Tapos, row. Lagyan natin ng 100. Ganyan yung mangyari sa column. Kung pa naman, column naman is nakadepende na sa'yo kung magkanong wide. Ilagay natin 50. Ganyan yung mangyayari. So, kung ibalik lang natin sa dati is Control Z. Ayun. Tapos, next is compute the salary. So, i-compute natin yung salary. Lagyan natin dito, total. So, equal. Tapos, equal sign. Tapos, select the D4. Tapos, lagyan natin ng plus sign. Tapos, select, hindi, multiply pala. Kay this 2. Ano yung multiply ito. Tapos, select the E4 column. Tapos, enter. Ayun, 2,000. Ang sa 5 days na work days niya, yun, 2,000 yung nakuha niya na salary total. Next is compute the sum of days work in the month. So, work in the month. So, for example dito. So, equal sign, tapos lagyan natin ng sum, tapos open parenthesis, and i-highlight mo yung hanggang D4 column hanggang D18 column. Tapos i-enter mo lang. Ayun yung sum na 7,700. Next is compute the salary using the subtotal function. So, subtotal naman. I-delete natin tong 1 kanina. To equal sign, tapos subtotal, tapos open parenthesis, always may 9 and comma, and i-copy mo lang tong D4 hanggang D18. Tapos, enter. Yun lahat. 7,700. Next naman is filter the data. Ganito yung pag-filter. So, dito tayo sa name. I-highlight mo yung lahat ng name using this column. So, filter. Ayun, i-filter. Filter. Ay, hindi. Control Z muna natin. Ito lang, ito. Ito lang, ipa natin hanggang employee. Tapos, i-filter natin. Ayun, naka-filter na. So, for example, kung gusto lang natin makita is si Yaso, Ash, saka Z.
is i-unselect mo, tapos i-select mo lang yung tatlo, Ashi, Yuri, and Z and Yaso. So, silang tatlo lang yung nakikita mo. Yung tatlong data ni Yasuo, Ashi, saka Z. So, ganun. So, kung lahat naman is select all mo lang, tapos i-okay mo. Next is use freeze pen. So, kung i-freeze mo, for example, dito, kung marami kang data, tapos si Z is nakita mo, dito ka mag-freeze kay Z, punta ka sa view, and i-freeze mo siya. Freeze pen. Ayun, naka-freeze na. So, kung example, ay dito, kay Ashi pala. Kung example, kung marami kang data, kung gusto mo tingnan, tapos ganyan yung mangyari. Ang nakikita mo lang is yung data ni Yasuo sa kay Ashi kung marami kang data na nailagay. So, i-unfreeze mo lang siya. Ganun, i-unfreeze mo lang. Next naman is use conditional formatting to highlight duplicated. So, conditional format. So, for example, dito tayo use salary. Ay, dito na lang sa work of days. So, kung i-highlight natin yung duplicated, kung magkapareho, search home, conditional formatting, and duplicated values. Ayun. So, lahat, the rest is duplicated maliban lang sa 5. So, next is, saan na ba tayo? Use the conditional formatting to show how to range or greater than and less than and highlight the text. So, for example, dito is conditional formatting greater than 5 lang. Ayun. Wait lang. I-change natin. Greater than lahat is greater than 4, less than 5. Tapos, next is yung less than 5. Sana ba yun? Less than 5. Ayun, ganun lang. Tapos, next is show how to delete the rules of conditional formatting. So, i-delete natin yung conditional formatting. So, first is highlight mo lang, punta ka sa conditional formatting. Tapos, clear the rules and selected cells lang. Ayun, na-delete na yung conditional formatting. So, next is short data ascending and descending department. So, kumbaga largest to smallest. Dito tayo. Sa salary. Tapos, punta ka dito sa sa format ba yun? Hindi. Dito. Ayun. Short to smallest to largest. Ayun. Diba, nagasunod 400 to 700. Ang isa naman is largest to smallest is 700 to 800. Next naman is rename the sheet, fill the color, and move the sheet. For example, ito i-rename natin. Ayan, rename. Lagyan natin ng employee name. Ay, employees data. Ayun, tapos lagyan natin ng color, fill the color. Sana yan? Lagyan, tab the color, lagyan natin ng color. For example, green. Ayun, nalagyan na. O, di ba may cut? Kung i-move lang text is, ganyan lang pag-move ng text. Next naman is move in the copy sheet.
For example, ito, i-move copy natin, yung hindi na tayo nag-highlight ng lahat. Ganito lang gagawin natin. Right-click the sheet and move in copy, create a copy, and okay. Ayun. Itabi natin yung dalawa. Ayun. Dito na yung dalawa. Next naman, ayun yung copy natin. Ito yung original. Next is protect and unprotect sheet. So, right-click the sheet, protect the sheet, select lock and okay, and put the password. Ilagay natin ang password 1, 2, 3, 4, 5. So, re-enter agad. 1, 2, 3, 4, 5. Re-enter mo lang yung password. Tapos, okay. So, ang purpose ng password is makita mo yung data pero hindi mo siya ma-edit. Oh. Kung gusto mo siya i-edit is i-unlock mo lang, i-unprotect mo lang yung sheet. Tapos, ilagay mo yung password na nilagay mo. Ayun, pwede mo na siya ma-edit. Next is group in ungroup column and row. So for example dito is i-group natin tong salary and workplace. I-highlight mo yung dalawa. Punta ka sa data. Wait lang, sa data ko ba yun nakita? Ay, ito. Sa data. Tapos dito sa right side, group. Ayun. Kung ayaw mo makita yung dalawa, pindutin mo lang yung minus sign. Tapos, ayun. Tapos plus sign. I-hide mo. Tapos, unhide. Tapos, kung dito naman sa row, is mag-select ka. Ito sa dalawa, 2, 4, 6. Itong 6 na to, is i-group mo. Ganun lang. Next is last is hide and unhide the sheet. So, kung i-hide mo yung sheet, for example, itong kinapi ko na isa ka sheet, i-right-click mo lang, hide. Ayun, naka-hide na. Tapos ito, i-hide ko yung master list. Hide. Tapos i-hide ko itong inventory master list. Hide. Tapos kung i-hide ko naman is mag-right click lang ako dito sa vacant space. Dito ba? Ay, dito. Ay, dito lang. Tapos unhide. Tapos select kung anong gusto mo. Kung dito, employee data. Tapos okay. Ayun. So, that's all. Thank you.